16, ayan, April 16, 2026 at ang oras ay magpo 4 o'clock na ng hapon. Una, tigit sa lahat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Have a mercy and have a peace upon us. Mabuhay, mahal ka Kingdom of God. The Lupus of Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang espiritu ng katarungan ay iiral sa ating lahat. Ayan. Kumusta ang lahat ng mga kapatid? Okay? Dalangin ko na nasa mabubuti tayong kalagayan. Okay? And maraming salamat sa lahat ng inyong suporta, pagtitiwala, pagtsatsaga, pagmamahal, pagmamalasakit. Thank you so much po sa inyong lahat. Hindi ko na to patatagalin dahil actually nakita nyo I'm looking very tidy. Yeah. Kasi actually nasa Bukid Patag ako. So Bukid Patag, so that is para sa nakakaintindi, what is the Bukid Patag? Okay? So, katulad ng sinasabi ko, bihira lang ako magkaroon ng FB Live so far because I'm very busy and haggard ako, pero I try my best para makapagbigay sa inyo ng mga updates. And speaking of updates, ito na ngayon. Okay? Anyway, there's a lot of people trying to connect me na I need to go back in Metro Manila just because of other things, especially the confidential na mga bagay, and not the confidential fund, mga confidential things. Oh, sobrang mainit. Okay, hindi ko na patatagalin. Okay. Anyway, this is it. Sobrang mainit ang issue ngayon tungkol sa mga politics. Wala lang sa ibang ginawa kundi pamumulitika, kanya-kanya ng pasikat, kanya-kanya ng kung ano-ano mga propaganda. Okay, number one issue. Ano nga ba ang pinagagamitan ng confidential fund ni Sara Duterte? Okay? Itong confidential fund na ito, no, ay dapat ito yung mga dapat tumbukin, no? So ano ba? Bakit according nga kay Mr. Ramil Madriaga, which is the 125 million, no, is just for 24 hours lang ito ginamit ni Madam Sara Duterte. But the question is, ano nga bang ginagamitan nito? Bakit kailangan natin ungkatin ito? Because sa pamamagitan nito ay may mga bagay tayong matutuklasan, no, na pilit itong itinatago. Actually, pilit itong itinatago ng mga politiko. Okay? And if we're talking about the confidential fund, malayo ang mapupunta natin sa issue na ito. Okay. Pangalawa, no? Yun ang number one question. Kailan to nangyari? Nag-leak yung confidential fund? That was 2022 and then noong 2024. No? Nag-leak ito yung regarding sa confidential fund just because sa laki nga naman talaga ng pera, no? And if we're talking about the money, actually itong mga nangyari sa kanila is just for, syempre, kahit ordinaryong tao ka, mapapa-wow, amazing, no? Kasi ganun kalaking pera, but maraming katanungan saan napuntang pera, no? Bakit ganun na lang pinaglaanan yung confidential fund na yun? Kasi based doon sa nakita natin, no, na files, no, pinalabas na ito ay may kinalaman sa budget for education, but hindi talaga siya hindi talaga nilaan doon. So lalabas ang katotohanan dito. Okay, number one, I just want to clarify in your mind that confidential fund ay hindi naman talaga napunta doon sa tinatawag na about sa education, no? Nakita naman natin even the mga several mga investigation ng mga investigators, especially dyan sa Senate Tribune Committee, if I'm not mistaken. Okay, number two, no? Hi, na-notice ko. Siguro, based lang para hindi ako magkaroon ng foul, no? Para hindi ako magkaroon ng foul, no? Kasi may tinatawag sila bang secrecy, no? But dito, system is real. Dito, may ilang mga bangko, marami to, na kung saan doon nilagak ang tungkol sa confidential fund. Sa bangko kasi, as I know, no, pag malaki ang pera, before ka kasi mag-release ng pera ng mga yan, meron tinatawag na source of origin, anong paggagamitan mo, kasi
Katulad ng sinabi ko, nag-inquire ako before sa isang bangko na sabi ko, what if kung may papasok na malaking pera sa bangko na ito? So, hinanapan ako ng source of origin. Halimbawa, nagkabintahan ng lupa. So, kailangan ko ng documents to prove that that money is came from bintahan ng lupa. Or, katulad nito, kung nagpalabas sila ng pera, kung nagdagas lang pera, same pa rin. Kailangan may tinatawag na source of origin kung saan nanggaling ang pera, anong mga pinaglalaanan, blah, blah, blah. And mayroong mga bangko dito na kung saan, no, wala kayong takas. Ito, oh my God, di ba masyadong issue who is the Merigis Piatos? So, according to the Philippine Statistic Office, no, authority, what I mean, the Philippine Statistic Authority, walang record ang Merigis Piatos. But, baka sakali itong mga, that is a part of the game. For me, huwag kayong magagalit. Yung ginawa ng mga Duterte, no, especially the Sara, no, actually joint account kasi ito eh. Nakita ko doon, na-notice ko, itong confidential fund, joint account ito, not only Sara Duterte, oh my God, kasi ang alam lang, Sara lang, pero yung confidential fund, as what I have said, sana sundan ninyo ko, like for example, doon sa bangko, hindi ko babanggitin itong bangko, salamat po sa binigay niyong karunungan sa akin, Apo, okay, para hindi ako ma-foul, okay, and ito nakalista kung saan nakalagak ang mga ano na yan, ang yung mga kapirahan na yan, yung mga confidential fund na yan. Actually, hindi lang ito kay Sara. Kung tutusin, this is the joint account. Okay? This is the joint account. Hindi ito joint account ang lumabas dito sa confidential account. Sino ang ka-joint account ni Sara? Sandali lang muna, baka magtaka kayo, bakit taga-bangko ka ba? Higit pa po sa bangko. System is real. Okay? Hindi ko na ito mention. Ang dami nito mga bangko ito. Dapat, i-ano ng investigation, no? Sorry ha, hindi ako nagmamarunong sa inyo. Binigyan ko lang kayo ng hint. Okay. Itong mga bangko na ito, sa pamamagitan yan, total sa government ano naman yan eh, sa government budget naman yan, di ba? Siguro naman may karapatan ng gobyerno, even sa mga tao na malaman, di ba? Like for example, itong bangko na ito, doon kasi, bago mailabas ang pera, nandun yung tinatawag na, nakalimutan ko, pero isa sa mga may share ko sa inyo is, the source of funds saan galing. Tapos ngayon, kung maglabas ka, ano ang paggagamitan? Yun eh, okay? Sa pamamagitan ng mga bangko na ito, doon dapat malalaman. Pero kahit anong tago ninyo, this is Milidimin Canuto, wala nang paligoy-ligoy. Bakit lumabas dito sa confidential fund ay galing po sa Pogo? Lumabas dito sa confidential fund na ito ay galing ito sa Pogo. So, naisip ko, in my idea lang ito, siguro naman, wala naman sigurong kaso, no? Idea ko ito, no? Napag-aralan ko maigi. Bakit ganun ang init nila sa confidential fund? Because dito, lumabas sa files that confidential fund is galing po siya sa Pogo. No? So, Pogo, yung pasugalan, yung masyadong na-issue ng Pogo. So, alam naman natin kung anong pag sinabi nating Pogo, di ba? Ito yung mga pasugalan. So, oh my God. So, bakit lumalabas ngayon? Sana nag-gets nyo ako kasi ang confidential fund, ang source of fund, ang confidential fund, galing siya sa Pogo eh. And then there's a lot of bank here. Ala kayo, lagot kayo. Galing po talaga siya sa Pogo. So, makonsider ba natin na galing sa government yon? Or collection or kapirahan doon sa Pogo? Di ba sinarado yung Pogo? Ano ba nangyari dyan sa Pogo na case na yun? Okay? So, ito yun. So, ibig sabihin, sila mismo, just because of money matter, nagkakaroon to ng inggitan. For me, inggitan ang nangyari dito eh. No? Inggitan. Dahil sa datong mga kasupangan. Kasi, alam nyo, sa mga ordinary mamamayan, kung ano lang marinig, syempre, di ba? Pero ako, based, no? This is not my own understanding. According to the files, no? Lumalabas na ang confidential fund is galing po siya sa Pogo. Okay?
And yung confidential fund na yan, kasi parang lumalabas na that is money from our government. Tapos, pinalabas doon na may kinalaman pa rin sa gagawing proyekto. Just like, hindi siya DPWH, pero construction pa rin. So, sa laki ng amount, oh my God, magkano yun? 805 billion! Hanggang napunta ito sa mga malita. Actually, the malita issues, karugtong yan. So, nakulat ako, oh my God. Oh my God. Oh my God. Tapos, yung iba dyan na nagmamakalinis na mga senador, mga punyi, sorry for my words, mga, kayo ha, tapos akala nyo kung sino kayo magsalita dyan para kay mga anghel, no? Naku talaga kayo. Kinawawa yung bayan natin, mga kayo. Okay, number 2 issue, okay. Regarding ngayon, ayan na ha, regarding updates ko sa inyo yan ha, nagkakabukingan ito. Teka lang muna. About sa mga malita-malita, oh my God, 805 billion. Sinabi na kasi doon na, regarding doon sa ano, kahit itong mga malita issue, saan magaling itong pera na ito? No? Eh bakit inaano ngayon na sa government yung pera? May kinalaman pa rin sa, hindi ko na lang, basta nandito yung listahan. Nandito yung listahan, lagot kayo. Ging ano ko na ito, nakasave na ito. Talaga lang. Okay, tapos na tayo kay Madam Sara. Regarding sa confidential fund, dahil doon sa confidential fund, ang tumbok kasi doon is, ano yung pinagagamitan, saan galing yung pera? Okay? Tinago nyo eh. Galing to siya sa Pogo. Okay? Oh my God, katakot-takot na pera to. No? Anyway, nandito lahat ang malisa ng bangko. Okay, number 2 issue natin ngayon, update, tungkol sa gas. Okay. Tungkol sa mga tinatawag yung mga fuel ngayon, kung anong mga issue dyan. This is Millie Dimin Canuto. If you remembered, bakit na issue ngayon? Di ba noon ko pa sinasabi niya na pag magkaroon man ng gera, dalawa lang ang magiging sanhi. Did you remember? May mga last na mga vlog, na mga pinamiminsay. Dalawa lang ang magiging ugat ng gera. Either this is the backup of metal or backup ng langis. Okay. Doon sa backup of metal, masyadong na-issue ito. Dahil na-issue yung tungkol sa mga gold bars natin. Okay. And then, kaya nagkakaroon ng mga Hokkaido. It means the Hokkaido, it means yung Hokkaido dito, Hokkaido, 3 shores sa madaling salita. Because the IMF, the Federal, and the World Bank is, according sa kanila, is lahat ng magkiklaim ng accounts kailangan may physical na tinatawag. So, para makahanap ng physical, yung iba, kaya yun, hukay dito, hukay doon, hanggang nagkaroon ng problema sa kalikasan, hanggang ito na nangyari sa atin. No? Nasiningil na tayo ng inang kalikasan na nasira. Ngayon naman, tungkol naman sa backup ng langis. Okay. Gusto ko magkakaliwanagan tayo. As what I have said, lahat yan nakaprogram na. Kung tutusin, wala na pong kailangan i-drill, wala na pong kailangan i-explore, wala na pong kailangan kung ano na pang gagawin. Dahil lahat po yan nakaprogram. At ang mga tubo niyan is nakaready na. Siguro naman hindi nyo ito makaila dahil even the Iran, nakita natin yung mga tubo nila, no? So, yung mga pipeline niya, same yan, no? Dito sa atin. So, i-short ko. Okay. Sabi ko nga, magkakaroon na naman to ng problema, mas malaking problema hanggang sa, ang tigas kasi ng ulo ng mga tao eh. Ako, gusto ko nang liliwanagin sa inyo na hindi ko ini-insist ang sarili ko that I am, that I am, and that I am, that. Because, ang layunin ko is to glorify and honor our Almighty Creator. Purihin ang nagsugo, hindi mga snugo. If you're talking about the gas, no? If we're talking about the deuterium, no? Dito sa gas, to make the story short, katulad yan, sinasabing nasa Luzon. Sabi ko nga, loss. Sabi ng mga iba, yung loss, kailangan daw yun. Kayo ba? Wala kayong mga originality. Anyway, regarding po sa gas, ganito yon. This is Millie Dimin Canuto. Yung iba sasabihin, alam mo pala, blah, blah, blah. We have the documents. Okay? But that documents, hello, hindi ko naman pwedeng ibigay ko sa inyo, ilalatag ko sa inyo na walang mga usapin. At hindi po pwede na in my part kasi sinisigurado ko lang yung benefits ng mga tao. Kasi nandyan yan sa program eh. Okay?
beneficiaries tayo lahat niyan. Okay? Just gusto ko lang masigurado yan. Hindi yung makurakot ng kung sino-sino pa man dyan. And if we're talking about the gas, alam nyo ba na sobrang laki ng problema ngayon? Nagkaroon po ng problema about sa mga tubo ngayon sa ilalim. Ulitin ko, nagkaroon po ngayon ng problema ng mga tubo sa ilalim, koneksyon ng mga gas. Why? Kagagawa rin po ito ng tao dahil ang mga tao, gumagawa kasi kayo ng sarili niyong mga version. Na? Hindi kasi niyo pwedeng baguhin yan. Okay? Kaya ang sabi ko sa inyo, darating ang time na uulanin talaga tayo ng apoy nito. No? At yung mga nakaupo, mga gobernador, mga mayors, mga nakaupo dyan ng mga posisyon ng ating gobyerno, no? Alam niyo sa ginagawa ninyo? Hahanapin ninyo ang inyong kamatayan, ngunit subalit datapat hindi ninyo ito masusumpungan. Kahit magpakamatay kayo, hindi kayo mamamatay, ngunit subalit datapat iparamdam sa inyo ang pot at galit ng Panginoon. Intindihan ninyo ako? Okay? So, this is Milady Mincanoto. Mayroon na rin pong problema na malakit about sa mga tubo, about sa ating mga kalangisan. Okay, so I really, to be honest, I'm happy that I heard that Candy Tanyagas, I don't know if is that correct pronunciation, Tanyagas, I don't know, no? Si Madam Candy, as I know, ay ipapatawag siya ni PBBM because I told to our brother that bakit hindi ninyo subukan, even Ate Helen Abdul-Rajak, no, yung sinasabi nilang ligwasan Mars, na yung crude oil na sinasabi dyan. Okay, gusto ko lang liliwanagin sa inyo ha. Katulad ba ng about ng mga backup ng ginto, kaya marami naglabas ng mga EU, but bakit hindi pa rin nabuksan yung sinasabi nilang dapat bubuksan ng account that itong kailangan ng backup ng EU, blah blah blah. Okay, EU para sa kalaman ng lahat, that is the gold bar. Okay, just because, sinabi ko naman sa inyo noon pa man, hindi lahat ng gold bar ay pang backup. Okay? Depende sa program kasi as I know, lahat ng mga ISO 20020, ISO 20020, hanggang 23, lahat yan ay tapos na. So, ano yung gold bar just in case na pang backup. So, ganun po yung ibig kong sabihin. Same with langis. Yung sinasabi yung crude oil, no? Kaya sabi ko, para magkalaman, because assuming na may crude oil dyan sa ligwasan, the question is, yung kalidad, kasi hindi naman ibig sabihin na sinabi mong crude oil is yun na yun, no? Yung kalidad ang pinag-uusapan, kasi nakaprogram na kasi lahat yan eh. Okay? So, hindi ko alam kung ano pang klaseng explanation ko sa inyo. Basta ako, si Lady Mim, para sa mga nagtatas ng kilay, wala akong magagawa. Based or according to the files, no, ay 2028 talaga, the global reset. And if we're talking about the global reset, totally yan, lahat yan, no? Lahat yan, kumbaga sa kusina mula asin, asukal, lahat, no? Magsisimula dyan lahat, everything, no? So, this time, itong mga nangyayari sa ating government, mga laro nila yan, no? Yung ginawa ng mga Duterte, ginaya lang nila si FEM Senior. Alam niyo ba kung bakit hindi umatrace si Mergis Piatos? Simple lang. Katulad ng ginawa ni FEM noon. Halimbawa, ikaw si B1 ka. Okay, B1, no? Ipapangalan ko sa inyong account. So, ikaw naman si B1, very proud ka, no? Natubuan ka ng sungay kasi sino bang hindi proud na sasabihin na, ipinagkatiwala sa iyo ang account ng ganito, si B1 ka, di ba? Pero ikaw si Ing-Ing na tanga-tanga na B1, kung nakapangalan na sa iyo yan dyan, pinangalan na naman kasi sa iyo no? Hindi mo alam na inilipat ito kay Bito, okay? Kay Bito, inilipat kay B3, kaya akala ni B1, sa kanya pa rin nakapangalan yon. Okay, naintindihan ninyo ako? To make the story short, kaya if you're talking about Mergis Piatos, hindi ninyo yan. Kumbaga, wala nang saysay si Mergis Piatos. Ang pagtuunan ngayon, sino ang last na pinangalan ang mga accounts na yan? Nagets ninyo ako? O, ulitin ko. Paano yung matitrace si Mergis Piatos? Kahit naman matunton nyo, is yung impaktong
impactang Mirgris Piatos, wala na rin kayong, kumbaga wala na rin kayong mapapala dyan because ang account niyan inilipat na dito kay Bito. Si Bito inilipat kay B3, si B3 ngayon nakafocus kay Mirgris Piatos. Sino nga yung tanga? Ganyan sa katalino. Okay? Ganyan naman din ginawa ni FEM Senior kaya itong mga account holder na ito, ang paniniwala nila pa rin, nakapangalan pa rin sa kanila. Ha? Huwag kayo magagalit sa akin. Ha? Prangkahan tayo. Kaya, abangan ninyo ha dahil yung about sa ulo-ulo na yan, ulitin ko. Did you remember doon sa mga vlog ko nung nakaraan? Mataas na opisyal ay, may kinalaman ito na mag-goodbye sa ating mundo. Mag-graduate. Actually, if I'm not mistaken, I remember that ang ginamit kong term doon is mag-graduate sa mundo. Ibig sabihin, mag-pass by. Okay? Mag-passing by. Okay. This time, doon about kay Sara Duterte. Mga Duterte, tatapatin ko kayo. Alam ko na pro-China kayo. Okay? And the PBBM is pro-America yan. Okay? Prangkahan tayo. Ngayon, saan malalagay ang bawat isa ngayon? Ano magiging takbo? Kaya abangan ninyo ang susunod na kabanata. April ngayon, ano kayang meron sa last week of June and the first week of July? Sinabi ko naman sa inyo, this year is the year of the another making history sa ating political matter. Okay? So far, mga mahal kong kapatid, pagtibayan ninyo, no, ang inyong mga pananampalataya. And thank you so much sa lahat ng mga nagtsatsaga sa akin. Maraming salamat po sa inyo. And mag-ano kayo dahil I don't know, but ramdam ko na naalala yun ba sinabi ko noon na may bagyo, may lindol. So itong mga pangyayari na hindi na talaga maganda, hindi lang yan magjo-join force. Itong bagyo, sabay ang bagyo, may bagyo na nga, may lindol pa. So hindi mo ma-imagine paano mangyari lidimin, may bagyo na, may apoy na, may lindol pa. Saan ka pupuntang mga tao? Kaya, katulad ng sinabi ko, in the whole world, 1/3 lang ang matitira. Okay? 1/3 lang ang matitira sa buong population ng mundo. Just imagine. No? Kung sabihin natin 100 billion tayo, buong mundo, population, so 1/3 lang nun ang matitira. Naintindihan niyo ako? Kaya, nalula ako sa mga bank account na ito. Nandito yung mga accounts na ito. Grabe. So far, alam ko sa kabila ng lahat, at alam ko may kanya-kanya tayong pasanin sa ating mga sarili. Kaya alam ko, may magagawa ang Apo sa atin kung tayo'y magtatapat sa Kanya, ay maglilingkod. At ipaparanas ng Apo sa atin ang kanyang kadakilaan, ng kanyang kaluwalhatian. Okay? So magandang hapon po sa inyo and have a blessed divine hope everyone po sa inyong lahat.